National Resiliency Month para pinaalalahanan tayo. Pero sadly, hindi pa rin ganun kahanda ang ating lokal na pamahalaan ng Pilipinas pagdating ng mga ganitong klaseng disaster. Nagkaroon na tayo dati ng Ondoy at ngayon Karina naman na pinush pa ng habagat at nakakalungkot mahigit 10 o 14 yata ang namatay dito dahil sa kakulangan pa rin natin ng kahandaan. So ito yung importante nating ilagay sa ating mga isipan na sana matuto ang mga Pilipino, tayong lahat sa mga nangyayari sa atin in the past at paano natin ito mai-apply sa present. Kasi dito sa Santo Tomas, alam naman natin na napapaligiran tayo ng bundok, lalo na makining, at ang isang pangunahing negosyo dito ay quarrying at ito ang nagdudulot ng flooding. At alam natin, pag may flooding, pwede kang magkaroon dito ng sakit gaya ng leptospirosis, mga infected na water dahil sa mga urine ng mga animals. At dito ka rin pwede magkaroon ng diarrhea. Sa mga evacuation center, may mga nabisita tayong mga evacuation center na may kwento ko lang MA. Yes. Ang problema kasi sa ganitong mga evacuation center, kung hindi tayo handa, pwede kasi magkaroon ng overcrowding ang lugar at kawalan ng privacy ang mga taong pupunta doon, babae, yung nanay, yung bata, walang privacy at higit sa lahat poor hygiene. Yes. At dito na nanggagaling yung sinasabi nating sakit pag may overcrowding, may poor hygiene at lack of privacy. Dito na nagsisimula ang mga sakit gaya ng respiratory infection, waterborne diseases, at kung meron pang iba na sabihin natin may COVID, lalo na, pwede dito rin kumalat ito. Yan mamaya sa susunod na parte ng ating interview, Doc, dahil mababa pa itong ating usapan.